Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong unang araw ng Simbang Gabi. Yes. Miyerkules. Dito po tayo sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. Ako po si Karen, sa ngalan ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At ito naman po si Shirley. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isa pong mapagpalang pananghalian, bagamat po tayo ay nakakaranas ng matinding damdamin ni Sister Nona. Sister Nona talaga. Oo. Muli po si Sister Tess David, ang iyong kakwentuhan sa ere. Manatili po kayong nakatutok sa loob ng 1 oras ng ating talakayan, kasama kayo. Diyan lamang po kayo. Magandang tanghali po. Ito naman si Among Jin. Si Guamong Jin pala. Nakalimutan ko yun. Salamat po sa bagyo. Pag bumabagyo, nakukumpleto pala tayo. Yan. Oo nga, no? Yan ang benefit ng bagyo. Oo. Hindi Ayan, oo naman. nga. We Kasi were hoping hanggang sa up to the last minute kagabi na hihinto ang ulan upang maigayak ang plaza o ang patio. Patyo. Gusto lahat na sana maranasan namin ang simbang gabi sa patio ng katedral dahil ito'y bagong gawa. Bagong gawa. Tsaka napakalawak mo. Ang ganda nga eh. Pero hindi ginusto ng panahon. Hindi ginusto. Kaya okay lang. hindi Ang na daming moon tao. crater. Correction mo, hindi ginusto. Kundi full of blessings kayo. Diba? Actually, yes. Ang ganda. Pero wag po naman kayong malulungkot among kasi hindi lang naman kayo yung hindi nakapagsimbang gabi sa labas. Maraming Dami. parokya. Correct. Lahat. Oo, lahat. Kaya- Lahat ay naububan ng grasya. Di ba may December 24th. Yung pinag-uusapan natin kahapon, no? Ano yung mga pinag-iba nitong Misa de Aguinaldo sa Misa de Gallo at ano nga ba yung mga misa? Bakit iba-iba yung misa kapag araw ng Pasko? Di ba, Pasko isang celebration lang 'yan. Isang okasyon o isang kapiestan in Kapampangan. Bakit nga ba iba-iba? Yun yung sinimulan po natin kahapon, Among Jean, di ba? Yes. So, actually, Christmas is, di ba, nung pinag-usapan natin ng Advent, the second phase of Advent is the preparation for the celebration ng pagkasilang ng Panginoong Jesus. Well, that's just like a birthday. Kakaiba talaga ang liturhiya, no? Ang Santa Iglesia ay nangungusap sa ibang paraan, no? Kaya yung mga misa ng simbang gabi are so special. If they are special novena, no? They are devotionals. Kaya iba talaga, no? Bumabagay sa panahon, bumabagay din doon sa tema dahil yung gugunitain mo yung pagkasilang ng ating Panginoon. Kaya nga yung mga misa they are packed with sentiments, no? Iba yung mga lahat naman ng misa meron, pero ito iba yung sentimiento ng Kanina, yung una kong narinig na yung pinatugtog na yung Ave Maria, no? It was the first song that was sung, that was played sa aming audio ng cathedral habang naghihintay na dumarating ang mga tao. Indeed, it should be Ave Maria kasi ang mga Misa de Gallo o Misa de Aguinaldo are masses talagang patungkol sa Inang Birhen Maria. Now, yung ibang mga sabi natin mga liturgical commentaries, no? Mga komentarista sa liturhiya, kung meron man, no? It's an invented term. Yung mga pare, binibigyan nila ng meaning, mga symbolic meanings, yung siyam na araw daw represent the 9 months that the baby Jesus was carried in the womb of the Blessed Mother. Well, parangal nga naman sa Inang Birhen, kaya pwede natin din tignan doon sa ganong from that point of view, no? Which makes sense actually, no? Yun. Tama, Among, kasi yung mga santo pinagnunubena natin eh. Yes. Diba? Oo. Yung mga kafiestan. Basta may
devotion tayo, kahit hindi yung mga popular saints or hindi yung mga solemnities na tinatawag natin, yung mga regular lamang na santo, basta may devotion ka, nagno-novena ka lalo na kung may major feast. Ito pa kaya yung kay Jesus pagsilang Christ. ng ating Panginoon. At syempre, kaakibat nun, sino ba yung nagsilang sa Kanya? Sabi nga ng mami ko noon, isipin mo na lang sino yung nagdala sa ating Panginoon, di ba? Yung ating Inang Birhen. So, with regards to Misa de Gallo, ika nga, Among, ano po ba yung kasaysayan talaga nito? Kung bakit nagkaroon po ng tinatawag nating Misa de Gallo, Misa de los Pastores, or Misa de Aguinaldo, ika nga? Kahapon actually natalakay namin Opo. yung the difference ng paggamit nitong dalawang salitang ito. Ang Misa de Gallo ay actually it refers to the misa ng the midnight mass before Christmas. We're talking here of the universal sa Church. kabuang simbahan, no? Kasi yung aguinaldo, as we have them now, the novena, are very particular lang sa ating bansa. Although, they were also part of Spain and the Americas at a certain time. Pero tayo na lang ang nag-retain yan, no? Kaya kung titignan mo, halimbawa, sa Pasko, dahil sa Europe, wala before na novenaryo. Opo. Hanggang ngayon, wala sila. Pero, meron sila pagdating ng eve ng Christmas, yung vigil masses na yon, yun ang tinatawag nila talagang Misa de Gallo sa Espanya at saka sa Portugal. The Mass of the Rooster. Rooster's Mass. Pero sa atin, yung pagmimisang dinagdag na siyam, they date back as early as 1668, no? In the later part ng 17th century. May recorded events na ng mga Prailing Castilla. I think they started yung account because the book is about the history sa Visayas, no? So we will presume na nagsimula at least yung may isa doon sa pinagmula ng practice ay doon sa Kabisayaan, no? Opo. Kung babalikan naman natin yung kasaysayan ng Kristyanismo dito sa Pilipinas, 'di ba? Nagsimula naman talaga yan sa Visayas. Kasi doon yung paglanding ng mga unang mga misyoneros na kasama naman ng mga yung mga nanakop dito sa ating bansa. So, Mga polygamos yata yung mga nag-start niyan doon sa San Dumapo, na 5 asawa, di ba? Actually, hindi man siya limasawang sinasabi. may debate. Masaw. 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 May debate nga kung alin Kung yun nga ba alin talaga yung pangalan. Ano? Well, you cannot blame them kasi mga historians sa sumulat, sila Pigafetta ba yung kasama ba siya? Pigafetta. Italian si Pigafetta. Hindi sila kung paano nila narinig. Anyway, sounds like. So, doon nagsimula mga praile or there were some missionaries na inadapt yung practice na ganon sa mga bilang pagbibigay pasaya lalo na sa paghahanda ng papanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kasi dito papasok ngayon yung word aguinaldo, no? Kasi sabi ng mga praile, they inculcated in the minds of the early Filipinos. Alam nyo, Jesus is the greatest aguinaldo of God to us. Ayun. Gift, no? So, tayo naman, let us respond then through our commitment and sacrifice and devotion in celebrating His birth bilang parang our own aguinaldo sa Diyos. Nasabi ko nga kahapon, of course, God does not need our gifts. But, from our part, yung parang yun ang we're just doing ang ating obligasyon, no? Ang ating, how do you call it? Our part, no? Yung ating, well, yung responsibilidad po yes, natin. no? Bilang pagtuwang doon sa bilang blamo kang kapampan bilang pakibat kita nga ginaldong binyani nga pong gino oy ni naman ng idaon tama. Kaya they started calling them as Misas de Aguinaldo, no? Yun ang isang possible explanation. Kasi wala naman talagang nagsulat bakit nila ginawa. Makukuha mo na lang doon sa naging practice, no? Opo. At ginawa nilang madaling araw kasi remember before bawal lang magmisa ng gabi, no?
Bakit po? Oo, it was not allowed to celebrate mass during those years na magmimisa ka sa gabi. I don't know, must have been a discipline from na hindi pwedeng magmisa. Wow. Walang ilaw paano ka nga naman, no? Although may candle mass. Yung ngayon may candle mass talagang misa, no? Yung misang puro kandila lang ang ilaw. Ito yun sa traditional Latin mass, no? No. Kaya ginawa nila sa madaling araw, and it is also to accommodate yung most of our noon mga Pilipino, mga farmers, no? Opo. Sila yung maagang gumigising at para wag silang puyatin sa gabi. So inihanda nila yung mga ganong misa. Bago po sila tumulak sa kanilang pagtatanim, Yeah. sa pagsasaka, no? So para yung mga farmers, they can also attend the mass before they go to their fields, no? Opo. At mayroong isa pang practice na sinasabi, yung account, yung historical account na yung mga tao sa misa noon, sa mga misas de Aguinaldo, nag-o-offer ng mga in kind, no? Yung Ino-offer ani. sa mga praile, sa mga pare, rice, fruits, and vegetables during the mass. Mga farmers Ay, Yung hanggang mga ngayon, harvest ginagawa nila. pa rin naman Yung po ani natin nila. yan. Oo. Pero binibigyan natin ng ibang, kasi naman, sa totoo lang, it is sa aming mga pare, maraming salamat, they offer. But actually, sa sense ng misa, yung ino-offer is for the sustenance ng Santa pare Iglesia, at ng Santa simbahan. Iglesia. So, yung ino-offer, hindi naman sa amin lahat dapat yun, no? Kaya pala, oo. pag ino-offer yung mga apple sa inyo, pinamimigay nyo sa Right. Because, sa totoo lang, kasi kung mag-o-offer kayo ng tig sa 10 apple, 5 kayo, I have 5,000 apples, no? Ay, 500 apples. 500. Hindi Di naman yun. naman pwedeng kainin yun. Di naman pwedeng magbenta, no? Dadalhin ko doon sa likod, bebenta ko uli, bibilhin nyo uli, bibigay sa akin, di iikot-ikot. Uy-ikot. Naku, mapapanis na yung apple. Right. Hindi matatapos. Kaya ngayon, kaya dyan siguro nag-uugat din may magandang pinag-uugatan, yung practices sa mga maraming parishes ngayon, ding maglamak. Opo. Ay, kami, We cathedral. used to have the lamak pag nag-o-offer. Lalo po yung mga farmers, we have benefactors, and then doon sa araw na iyon, and then kung farmer po yun, nag-offer po sila ng kaban of rice, mga gulay, ganun po. Ano mo, hanggang mga 1980s, early 90s siguro, na observe ko pa yan sa mga parokya, lalo na sa amin, kasi agricultural yung town. Makikita mo yung mga sitaw nakalawit sa basket. Oo, ino-offer. Tapos yung mga flowers, fresh talaga na galing sa mga gardens. Mas maganda yun, di ba? Oh, so yun po pala yung pinanggalingan nun, Among, yung offering. Kaya yung mga, di ba, it is also popular ngayon sa ating mga parish. Lalo sa Manila, nakita ko ito. No? Yung after the celebration, ay nagkakaroon ng salo-salo ang mga nagsimba. Opo. Pinagsasalo-saluhan yung dinadala nila. So para daw, ganito daw nangyari, mga praile noon, pag tumanggap nga naman sila, ay maraming, they share it with the people na nagsisimba. So there are many ways of executing yung tradition na yan. So merong naglalamak for the purpose na iipunin yung in-offer, and then come Christmas time, ipamimigay doon sa mga nangangailangan, no? Sa cathedral, ganon. Incidentally, bukas o itong susunod na simbang gabi sa cathedral, rice ang una naming hinihingi, no? Naka-identify. Kung ano yung pinapalangin. Right, sinasabi na maganda rin naman yun. Oo, At least alam na ng tao kung ano yung i-offer niya. Yeah. Kung ano yung mas kailangan, yun yung hihingin. Sa bagay, may isang season na alala ko, yung isang, hindi yung bagyong katulad nito, mahina lang. Yung talagang may mga nasa lanta, yung Sakop yata, yung nag-announce. Few years ago yun inanunsyo sa lahat ng parokya kung pwede ito po sa unang simbang gabi. Alala mo yan? Na-remind ako. Oo, diba? Tama. Una pong simbang gabi, hihingin natin ito mga canned goods, susunod. Tapos may mga blankets pa yata na request nung panahong yun ang ganda niyan. So, Among, pagbuhay din ito ng community, di ba? Yes, oo. And it is a sign din ng, lalo na kung nami-maintain yung paglalamak na ganyan, yung
yung the act of sharing. Ang- Lalo na ngayon, Year of the Poor, di ba? So, ano na? yung tema talaga, for example, Philippines. in our parish, Year of the sa, yung, nung nag-start yung Advent, yung pag-offer, usually may mga benefactors, yung mga nagsisindi ng Advent candles namin dun sa parokya, and then, usually, yung family na nagsisindi, nag-offer sila, but then, it is vice versa. So, may na umiilaw sa mga Advent candles, and then instead na silang magbigay during the offertory, sila ang bibigyan ng kura. Oh, maganda yan. Yung drama yun. No? Oo nga. Pero ang ganda nun. Tsaka mga kumbaga surprise na yung mga, sabi nga, yung mga poorest of the poor sa parokya. Innovation ni Among Bong yan? Mm-mm. Aba, talaga naman. At sa ating listeners, kung nais po ninyong sumali sa ating kwentuhan, ito, meron po ba kayong mga experience o karanasan tuwing simbang gabi? Kayo ba'y nagbibigay din ng lamak? O kayo ba'y namimili ng mga puto bongbong at bibingka sa ating mga patio? I-text lamang po ninyo sa ating numbers. Sa Smart po, 0918-351-8282. Sa Globe, 0917-363-3738. At sa Sun, 0923-231-4124. Ayan, at i-text lamang po ninyo ang inyong mga katanungan, mga kwento o mga comments habang tayo nagpapatugtog ng magandang tugtugin. Panginoon, hanggang kailan kami magdurusa? Panginoon, kailan sisikat umaga ng paglaya? Panginoon, dumating ka na. Kukupin kami sa iyong awa. Kukupin kami sa iyong awa. Bayan magalak sa mabuting balita. Tumingala at pawitin ang lupa. Narito na ang pinangakong tahanan. Iniluman ang sanggol ni Maria sa kanyang saksakan, payak at taba. Ating haladanin, alayan ang saya. Narito na ang tagapagmalaya. Jesus, tinawag siya. Hinirang ng Ama. Narito na ang Pasko ng paglaya. Tayong tinumutan ng mga talikala.
nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko. Siyempre, dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan Radio Station. At yung ating katutugtog lamang, yung Pasko ng Paglaya, para hindi natin makalimutan na Advent pa rin tayo. Yes. Kung minsan kasi, di ba po, Among Jean and Tita Charlene, Sister Tess, pagpasok ng simbang gabi, akala ng ating, lalo na yung mga kabataan, tapos na Advent. Diba? Pasko na. Pasko na. Kasi ka naman, bakit nga naman daw, kasi po nakikita namin, sabi nila, yung pag Advent po, alam namin naka-purple kayo. Bakit pag simbang gabi na nakaputi? Nakaputi na. Ang reason doon is, yun nga, ang liturgy ng simbang gabi kasi is quite different. It is for the Blessed Mother. So, if it is a novena for the Blessed Mother, we choose the color white. Yeah. Pero kung magmimisa kami, baka kanina, 12 o'clock, naka-purple ang pare. So depende. Ayan. Kasi hindi simbang gabi yung kanya, simbang tanghaling tapat yung 12 o'clock. Ano? Tama. Diyan ako nasermonan nung isang kaibigan ko, si Padring Venus, a few years ago eh. Sabi niya, teka muna, hindi kayo dapat napaka-strict. Kasi, di ba yung sinasabi natin, bakit naka-blue? Bakit naka-ganito, ganyan? Yung sabi niya, hindi ka dapat napaka-strict sa iisang kulay. Tingnan mo muna yung ordo mo kung ano yung intention. Yeah. Kasi yung mga nakakakita, yung mga nagsisimba, akala nila limited lang. Ay, Oo, bakit yun. naka-violet? Nagpapasko na. Kaya Yeah. kailangan pa rin i-catechize yung mga tao sa mga kulay ng istolang sinusuot ng mga Yes, kaparian yes, natin na yes. nagsa-celebrate ng Mass, hindi ba? At saka kung papansinin po ninyo, yung misa, no? Inaawit man ng pare o alimbawa, naglalatin ng pare ninyo, no? Opo. Pero pakinggan ninyo yung mga tinatawag naming presidential prayers ng simbang gabi at yung preface, yung bago, yung prefatio po, yung Inginuma Natilia kay yat nayo ring puso yo, pasalamat taking Diyos sa ginuta mo. Yung buong yun, tapos yung susunod hanggang bago yung Santos. Eucharistic prayer, yun ang tinatawag na preface. Preface for the Blessed Mother, yun. Yung prefaccio ng Blessed Mother. Because they are novena masses for the Blessed Blessed Mother. Mother. Yun. So, Si Father Joel nga, naka-blue eh. Mm. Dala niya color blue. Kasi nga naman, sa Birhen yun eh. Opo. So, Among, yung sinasabi po natin, kung ang Pilipinas lamang ang may ganitong tradisyon ng simbang gabi at ang sinasabi natin, ito ay devotion para sa ating Blessed Mother. Ibig sabihin, yung Pilipinas lamang po yung may devotion sa Blessed Mother during Christmas na nagsusuot ng puti, yung mga pare tuwing... Yes, parang ganun, no? Kasi, although, tulad nung sinabi natin noon, ang practice was also began in Spain, no? Yung mga late years noon. Kaya nga siguro, dala din ng mga Kastila sa atin, no? And then in Mexico, no? Pero tayo lang ang nag-retain dahil tayo ang nagpursige na hindi na withdraw yung permission. We were given permission, and in fact it was in 1961, no, the Vatican, no, officially approved our petition that was done in 1953 for an extension of 5 years yung paggamit ng simbang gabi. And then finally 1961, hindi lang extension kundi talagang naging privilege na. It is a special privilege given to us. So, liturgically speaking, yung Pilipinas, ito yung uniqueness. Yes, oo. So yun, isa sa maari nating ipagmalaki. Kaya naman pala yung ating mga Filipinos na nasa labas ng bansa, pag umabot na sa ganitong panahon, nami-miss na nila. Pinagpipilitan uuwi ng Christmas. Opo. Ipinaglaban yan sigurado, no? Kasi tatanungin ka ng Vaticano, sandali, ba yung gustong mag-change? Ano ito, no? Alam mo naman, no? Sa mundo ng sa discipline ng simbahan, you have to give good reasons kung bakit di ka susunod dun. Parang ito pagtaliwas dun sa season of Advent. Lahat nga naman naka-purple, tapos Opo. bigla magpuputi kayo, and then madaling araw yung misa. But, you know, when pinaglaban talaga ng ating mga obispo yon. Siguro, Kasi sinabi nila kung ano ang lakas ng kapit ng mga tao sa tradisyon nito at yung impact sa ating pananampalataya na kaya na-convince talaga
No? Kaya nga, binigyan tayo ng privilege. It became a privilege. In the other countries, it was withdrawn. Most probably, dahil hindi na nila pinapractice, it did not show yung hindi siya naging parang part talaga ng kanilang faith life. No? Ay, Among, sa tingin ko babalik po yan. Alam nyo bakit? Kasi di ba yung mga, Mga Pilipino ngayon, dinala sa iba. No, I was about to say that, no? Kaya noong yung mga ibang Pilipino ngayon na nasa ibang bansa, yung sa Italia, they started the practice. It was totally strange for the parish priest. Alam mo nung sa Wellington, nung I was New Zealand. biyahe tayo ng konti. Sa New Zealand Sige lang. ako. Mga madre namin sa Nunciature happened to be Filipino. So, dami namin pupuntang Pilipino sa Nunciature, mga daily mass goers namin doon sa chapel namin. They asked me, Monsignor, sabi, total, Pilipino din kaya, why don't we celebrate simbang gabi? Sige, kako. Sa Down Under, ang December is a summer month. So, mainit-init doon. Baligtad eh. No? O sige, sabi ko, we told the nuncio, and the nuncio then was Monsieur Patrick Coveney, was Irishman, an Irish. Oh, sabi niya, what time is the mass? 4:30 in the morning. Are you crazy? You wake up that early? Yes. Yes. You think they will come to mass? Yes. Would you like to try? You open the ceremony. Pumayag siya. Gulat niya. Puno. Alas 3 pa lang, alang hinto yung pindot ng Doorknob. kasi hindi doorknob. Yung gate kasi namin is, alam mo naman, no, embassy kami. Opo. Bubukas yung siya yung nasa taas. Siya nagigising kasi bubuksan niya yun. Siya pipindot para bubukas. Oh, as early as 3 in the morning. Yes, and they were arriving. Puno. Sa loob kami. Hindi lang yon. Kanya-kanyang bit-bit ng mga kakanin. Yes, yan yung masaya. At yung lelot. Ako nagluto ng lelot eh. Ledo. Kasi the night before, Lelot. nagluto kami. Manok. And then there were some Kiwi na nag-attend, ng mga puti, ng mga kilala ng mga Pilipino. Then salo-salo kami. After mass. Oo. And then sabi lang, this is a good practice. And then we Gagawin na prepared the liturgy. Umawit siya, lahat. Ang ganda na simbang gabi namin. Nangyayari po yan. Ayan, hindi lang yung kinukwento ni Among Jean yan. Kung, di ba, yung ating mga Facebook friends, makikita mo all over the world. Oo. Tita, yung mga kaibigan ko, mga pare, nasa Roma, yung mga nag-aaral, di ba? Pag nakita mo, ba, kanya-kanyang paghahanda yan eh. Kung minsan hindi magkakakilala, pero may assignment. Di ba, Among, may Filipino church sa Roma eh. Santa Podenciana. Pag nakita mo, di day 1 si Father ganito, day 2 ganito. Yung parang sa schedule atin, sila. Schedule, oo. Pero may iba daw, yung mga paring Filipino na nami-miss yung ganitong tradition sa Pilipinas. Kahit hindi sila assigned, nagsisimba. Sasali sila. Oo. At the end of the 9 days, yung December 24th, ano daw yun talaga, Among? Fiesta and Yes, Grande. oo. Tapos, syempre, yung mga may Filipinong nakapag-asawa na ng mga Italiano. Italians, or may kaibigang mga Italians na sumasama. Kung minsan daw, pati yung mga non-Catholics, tama ba, Amo? Ay, oo, Napapasama gustong-gusto. Na-influence. Kasi community nga. At saka yung pagkain. Ah, I love. Yun nga lang sa mga Europeans, mas sabihin mo pang they stay late at night, wag mo lang sabihin they wake up early in the morning. Yun. So it was quite a challenge sa kanila. No? So sa simbang gabi sa Roma nun ang lamig-lamig. Mahirap Oo, makagising. frosty na yung Oo. weather. Di ba, Amang, hindi naman po masyadong nagsusnow, pero talagang chilly. No, very, very cold sa Roma. Abot hanggang 2 degrees below zero ang So, temperature lang. Now we see the other side of simbang gabi, di ba? Yung naalala ko nga, mula bata pa kami hanggang ngayon. Pag sa Santa Rita, nagsimbang gabi, pag nagsimula na, the first ever, December 16, punong-puno yung patio talaga. And people linger on. Sabi nga nung iba, kasi may mga masses naman sa baryo. Pero kahit daw magsisimba sila sa baryo, magsisimba Simba pa pa rin. Nakakatawa nga sa Santa Rita, may misa na ng bagong gabing 7 p.m. Tapos may misa pa ng 4:30. Puno I pa was rin, celebrating the 2 masses.
Sabi ko, pagdating ng 4:30, nagsimba na ito kagabi ah. It is a challenge. Uulitin ko na naman yung homily ko. Sabi ko, magtatanong ako, sino ho ng mga nagsimba sa inyo kagabi pa? Taas ang kamay. Pagtaas, sige, tulog muna kayo. Uulitin ko yung homily ko. Huwag muna kayo makinig. Kasi, yung dahilan nun, they want to be with the community. Yes. Yun Totoo talaga. yan. Tapos yung December 24, sabi nga nila, parang reunion ng parokya o parang reunion ng bayan. Kasi yung mga former teachers mo, makikita mo, yung mga classmates mo nung elementary, nung high school. Tsaka pinaghahandaan siya. Yun. Mga bagong damit, mga nakatatanda, hindi lang mga nakababata. Pati mga bata, syempre. Pero yung talagang mas malalim na kahulugan, ito nga, di ba, Among, yung sinasabi natin, yung Christianity, ito yun you see each one as your brother. Yeah. It builds the community, yung ganitong tradition. You don't feel alien to one another. At saka ang gaan sa pakiramdam. Right, lalo na pag nasa abroad ka. Mm. Lalo na pag nasa ibang bansa ka, iba pandating talaga sa iyo. Ay ako, hindi naman sa sa Uganda we did the same. Kasi may Filipino din. May Pilipina din, mga Pokolare naman. Yung katabi namin dun sa Nunciature. Ang dami ding mga Pinoy, pero halos mga barako yung mga Pinoy. Lalaki lahat, mga karpintero, construction workers. Pero kasama namin yung mga ibang Pilipino naman na medyo nakakaangat ng kaunti sa trabaho, meaning members ng UN. May UNDP, missions. Oo. And then pagdating ko sa Syria, ganun din. Ang dami namin mga Pilipino. So, nung matunugan nila, ay, Monsignor, may paring Pilipino. Pag simbang gabi ho tayo, sige. Ganun lang, kasimple namang. Doon sa Syria, sana hindi masyadong alien, dahil mga Oriental churches ang mga nanda, mga Byzantinians, no? Hindi sila masyadong nasa-surprise sa ginagawa namin pagmimisa ng mga madaling araw. Kasi meron din silang liturgy of the crack of dawn, meron sila. Iba naman yung sa kanila. Hindi simbang gabi ng Pasko, pero on some other days, lalo na pag Easter, they have the early morning liturgy nila. Kaya, kung babalikan natin, I can imagine, in 50 or 100 years, magiging laganap na yung simbang gabi ulit. Because of the Filipinos. Dahil sa mga Pilipino. Inadapt na. So, yung mga ibang lahi, nagiging familiar na ulit dito sa At saka halimbawa, may mga, yung asawa nga nila, mga foreigners, no? Yun. Aba, na-amaze sila sa loob ng simbahan. Wow, it's amazing. Then, picture dito, picture doon, parang dahil nga, hindi sila sanay. Saan ba ako sa Europe may nagkukwento, you do simbang gabi tiningnan ko, hindi naman, parang naman puti yung mag-asawa kasi pala yung yaya nung anak nila. Yan ang sinasabi ni late Cardinal Sin. The Filipino will conquer the world, sabi niya. Through the yayas. And Totoo. Kasi pag nagsisimba daw yung yaya, sinasama kong minsan yung baby, sumama na rin yung nanay at tatay. Naging ugali na rin nila. At least maganda yung nila, yung influence ng mga Filipino sa mga inaalagaan nila. May text dito, Among, from 3974 na isang in charge sa liturgy. Tanong ko lang po, yung cover sa altar para sa simbang gabi, sa ordo, white nakasulat, pero during Advent nakalagay violet. So, do we have to change violet to white para sa simbang gabi? the linen actually is always white, whether sa liturhiya, no? Ang linen po ng altar, ang takip ng altar, ang prescription ng liturgy in all masses, whether it is Advent, Lent, or anumang panahon, it should be white ang altar. Nagkaroon lang kasi may palamuting nilalagay na sobre de mantel. Oo, mayroong sobre mantel, no, yung or lining sa side. Pero yung as much as possible, yung sa taas, you have to keep it white. Kung sa bagay yung pagdalagay lang ng kulay doon parang extra na lang 'yon. But the altar should really be white. Kapag sinabing linen, it is concomitant to the word white cloth actually. Kaya, and it should be, total, tinatanong na din nung make sure yung inyong linen ay totoong linen. It should be made of natural material. Lahat yan, no? Corporal, purificator, tapos yung altar cloth,
kung hindi cotton, dapat linen. It should be natural fiber. Wag po ninyong gagamitan ng Gina. ng Alpha Gina, Angel Cloth, kasi yung concept po kasi natin ay may purposes yon. Ang cotton kasi is nag-absorb. Kaya kailangan yung purificator mo should absorb pag nilinis mo yung chalice. At pagkatapos, ang cotton, hindi dumidikit ang particles ng hosya. Kaya, to enhance more that, ina-almirol pa talaga yan. And then, kasi kapag po yung synthetic fiber ang ginamit nyo, madulas yung table. Makita ninyo. Madulas yung altar nyo. Kung minsan, nahuhulog o kung minsan nadudulas yung chalice, no? Or kapag ang inyong purificator is made of Alpha Gina, ilang beses yung wipe yung chalice, hindi i-absorb yung tubig. But it should be, actually, priests should also be conscious of that, no? Para sabihan. Kasi yung natural tendency natin, ay, ang magandang tela. So, yung focus natin, which is actually good, no? Is beauty, aesthetics. Pero, ikala natin, yung aesthetics is high and above than the function. Maganda nga tignan yung angel cloth, hindi nga naman nalulukot. Tsaka, Hindi umuurong, pero it is not a good purificator. Madulas yun. Yun, sabihin na kanita, ay kasanting na malinat-nat. Yeah. Malinat-nat At niya. saka matataas yung tendency na halimbawa may nahulog na hosya dyan. Talagang lilipad siya. Maski alam nyo, maski sa vestments, mga natural fibers pa din ang preferences. Pag punta kayo sa Europe, it's either cotton or a combination, or total wool, or a combination of both, or silk. Ang silk kasi is natural. No? Hindi yung satin, no? Yung satin, nagpuproduce yan ng static electricity. Yung hindi dahil magandang itsura, pwede ito. Dito sa Pilipinas, ang consideration sa atin ay dalawa. Yung sa weather, mas presko ito. At yung design, mas magandang tignan ito. But let's keep in mind po yan. Kaya doon sa texter natin, yung altar ninyo, make sure yung top ay talagang puti. It should be white. Huwag kayong gagamit ng pula, no? Sa mata. Tsaka siguro po hindi lang sa texter natin relevant yung mga suggestions niyo, all the liturgies sa ating archdiocese para po maano rin sila, ma-catechize din, ma-orient kung ano talagang dapat na inilalagay dito, kinukortina, inilalagay na mantel sa mismong yung kasing altar, ina-accentuate nyo na lang ng runner na isang kulay, purple, no? Pero huwag yung buo. Pag nagmisa naman, among tatanggalin naman po yun. Dapat tanggalin, no? Pero nagmisa ako noon. Yung altar pula. Sa mata, sabi ko sa'yo. Kaya, nakumuha na ako. Bigyan nga ako ng 3 corporal para magiging puti yung nandun sa harapan ko, no? Naku. Pangtaboy. Among Jin talaga yung mga kwento eh. Tinataboy si Among Jin. Sa ating listeners, kung nais po ninyong humabol sa ating mga text ng inyong mga kwento, sige lang po. Ipadala ang inyong messages, comments, at mga kwento habang tayo ay nakikinig sa isa pang magandang tugtugin. I will come to you in the silence. I will lift you from all your fear. You will hear my voice. I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In
In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am strength for all the despairing, Healing for the ones who dwell in shame. all the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Balik po ang Kwentuhang Katoliko dito pa rin sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. At pinag-uusapan namin dito ang mga butiki. Joke. Si Tita Shirley kasi. May text dito, Hamong. Di ba nasabi mo kahapon na naglanya kayo sa Maraming salamat po kay Amo G ng Cathedral. Tanggal po ang sakit ko ngayon nakapagsimba ako kanina kay Apong Setong. Salamat po talaga sa Lanya, Pampanga Jail, Provincial Jail. Salamat ka kapatid kang ginapong Ginoo. Dahil siya ang nagbigay sa iyo ng kapal. Ay ano yan, may concern ng mga kapatid natin sa Pampanga Jail, no? Sila nga naman nga, nagsisimbang gabi din sila doon. Okay. Nabanggit natin yung paglalamak, no? Ayaw din lang maiwanan na masabi na sila naiiwanan doon sa practice na yon. Mhm.
papaano daw nila ma-experience yung kung sila'y maglala. Hindi ka pampangan. Yung lama. Offering. So, Among, kailangan po ba material lahat yung lamak? Not necessarily. Although, doon ang it's one of the, ang paglalamak is one is yung talagang material. Kung hindi, you can offer lamak of prayers, no? Or spiritual ones. No? Kasi Among, syempre nga naman, kung iintindihin natin yung sitwasyon nila sa PPJ, limitado. Kahit mayaman ka na umabot ka doon, limitado kung ano yung pwedeng ipasok, limitado kung ano yung pwedeng ilabas, 'di ba? Hindi naman sila tulad natin na malaya sa labas. Kaya baka naman pwedeng gawin yung mga spiritual bouquet. Oo, at saka pwede rin siguro yung alam mo kung minsan meron din namang pwedeng gawin yung medyo liberal na ng kaunti ang ating sa mga warden, no? May nakakahawak ng pera sa mga yan. Nakakahawak sila ng cellphone, may nakakapag-text. Pwede nyo ho kung pasahan ng load. Pasa-load pa yung kita humingi mo. para may pantext sa mga listeners. Maski 2 pesos lang pwede yun. Among gin talaga. Ibig ko sabihin, pwede kung minsan may matatabi sila, no? Pwede. Kung halimbawa po, may misa kayo doon. Kayo din pwedeng maglamak. Kung dahil gagamitin din naman sa program ninyo para sa inyo sa loob ng piitan. O kaya kung minsan may mga handicrafts kayong ginagawa. Opo, yun ang ginagawa nila usually sa mga jail, di ba? Na i-enhance yung talent na meron sila, yung skills nila. Oo. Mga kung minsan woodwork, di ba? Yung tatanong ko, matagal na akong hindi umaabot dyan. Meron na ba yung buhay na ba yung garden nila? Alam ko, may plano sila nun na mag-vegetable garden eh. O yun, pag yamanin at pag namunga ng maayos, si offer. Uy, may bakery sila, ha? O yun. Oh, nice. Meron silang bakery sa loob. May project nila doon. Dahil may mga kababaihan din silang mga kasama. So, merong masasarap. Hindi ko pa natikman naman. Pero, masarap sa tingin. No? Pag nakikita ko doon, naamoy ko eh. Ayun. Nahiya akong bumili, baka bigyan ako ng discount. Libre na lang. Kasi naman usually sa PPJ, sa front, yung facade pa lang, ang ganda-ganda eh. Uy, historical, mo dun sa loob? yan ha? Yung building na yan, heritage building na. Oh, ang ganda. Yeah. Sabi nga nung isang, yung boss ko, nung one time na nagpunta kami doon, Ma'am Tess, sabi niya, ang ganda pala dito sa PPJ. Bakit, sir? Gusto mong pumasok? Sabi ko sana sa kanya. May continuity yung tanong Among. Yung pong mismong altar or itaas is white. What I mean, yung palamuti sa gilid ng altar, yung nakalaylay na kulay violet. Do I have to change it to white? Pasensya po, magulong tanong ko, text ko. Ay, Mga pwede. lace, Pwede, mga pwede rin sinasabi mo. hindi na, no? Kasi total alam naman na we are in the season of mas maganda nga at least nakikita pa yung purple. We're still in the season of Advent. Pero for propriety, meron na rin lang naman kayong gamit, at least for the simbang gabi, change na. Kung meron din kayong pagpalit, mas maganda. So definitely, Among, pure white yung dapat na Yung sa taas, ginagamit. actually, Opo. sa taas. May kasi nilalagyan sa gilid yan. Di ba? Nilalagyan design sila ng mga lang, lining, opo. inintroduce na yun. Yun, dapat So, puti. Tita, may ibang text pa. Yung text greeters lang sa inyo, kay Vanessa, galing kay Vanessa. Sino nakakilala sa inyo kay Vanessa? Vanessa Olalia? Kilala ko Wala si eh. Vanessa Redgrave. Okay pa yun. Kay 2002. Wala naman siya sinabi ko ng apelido niya. Green and greet kayong tatlo. Baka si Tita Vanessa yan, ng avid listener din natin yan. Meron siyang Sa palengke? oo, meron Ayun, siyang sa beauty parlor, parlor. baka gusto mo magpa-parlor. Uy, si Dong ako, si Dong. Ala, Si Koyang Ching Dong. Chingdong, ala. Si Mama Do. Pinarinig mo pa kay Vanessa. Hindi, Hello, kanina. Vanessa. Huwag siyang mag-aalala. Maraming girls dito. Kagabi Ay, lang, oo. si Chinchin. Kaya yata nilagnat eh. Kasi Bakit? nagpaayos ng buhok. Nagpagupit ba si Chin?
Long hair Wag- si Chin. Huwag mag-alala, maraming girls dito na pwedeng pumunta. Ayan. Ano pa po? May texters pa ba tayo? Wala na. Malapit na. Yung ating oras talaga bitin na naman eh. Bukas among I'm sure mas marami kayong kwento tungkol sa simbang gabi kasi mamayang gabi sino po yung magmimisa? Si Father Joel po ang nagmimisa ng 7 p.m. 7 p.m. So yung misa po mamayang At gabi ako naman ang nagmimisa ng 4:30 a.m. AM. Kaya kung gusto Anticipated. ninyo ng paring gwapo, magsimba kayo ng 7 p.m. Pero kung gusto ninyo ng mas gwapo, magsimba kayo Sabi ng na sa'yo eh. 4:30 a.m. Akala ko, kung gusto ng celebrity. Di marinig Pa- nga mo, Joel, to nagmi-meeting sila ngayon sa Iana. Ayos. Sa Chancery. Anyway po, yung English po, yung 7 p.m., 4:30 a.m. is Kapampangan. But we are singing the Mass ng Misa Choral in Latin. So, nostalgic ng kaunti. Medyo mahirap ng kaunti. But makakasunod. Kayang-kaya ni Sats. Kayang-kaya ni Satch. Kaya. Tsaka among pahabol lang sa Latin songs na yan na very nostalgic. Gusto rin binubuhay sa parokya yung mga ganun. It should be, kasi yun ang karakter ng simbang Opo. gabi. Wala naman akong kontra dun sa mga magaganda yung mga kantang Kapampangan natin. But if there is a way you can do it, why not, no? Total, yung may ibang parokya may nagkakapampangan. But sa cathedral, we try to revive just to give that feeling, no? Tsaka lalo na po yung mga bagong henerasyon, hindi na nila nadat na yan. Hindi na. Ayun. oo. Kaya mas magandang talagang nire-revive or talagang binubuhay kahit man lang sa ganyang Yung panahon. mga nag-text nga nung Lunes, kasi sinimulan ni na Among Joel at ni Satch, di ba? Sabi nila, hindi niyan naririnig ng mga kabataan, kailangan ituro sa kanila. At yung nag-text, I think, bata pa. Kasi sabi niya, hindi na po namin naririnig kaming mga kabataan. Although hindi natin naintindihan yung Latin words, no? Konting effort Pero, lang naman oo. yun. At least nakakasunod tayo, lalo na kung may projector Tsaka naman kung sa alam mga naman simbahan. natin. Pag alam mo na yung misa, halimbawa, Gloria in Excelsis Deo, kung alam mo yung Opo. Glory to God in the highest, yun ang ibig sabihin. So, habang inaawit mo, comes to you. Tapos yung Pater Noster, no? Yung Sanctus Sanctus, yan, naririnig mo yan. No? It's just a pity sa cathedral, nasira yung LCD namin. Hanggang ngayon, hindi pa kami nakanok. So, dati nakaproject yung para makikita ng mga tao. Nakakasunod po yung mga May translation, nagsisimba. usually. Ay, nako. Abot na naman tayo sa oras ng pagwawakas sa araw na ito. Huwag po kayong mag-alala. Bukas, itutuloy natin yung kwentuhan. Sa mga hindi naman naka-tune in ng maaga, mamayang gabi, 9 p.m., ipapatugtog natin. Kung i-replay natin yung episode na to, tuwing gabi, magre-replay na po tayo ng Ang kwentuhan. weird nga eh. Tanghali. Oh. Nag-greet sa tanghali sa niya. Ah, Gabi oo siya. nga. Alam naman ng ating mga listeners. Pinakinggan ko kagabi. Ganda ng boses. Naiyak ako. Saan Naiyak parte? ako. Anong rason namong naiyak? Naapektuhan ako doon sa mga sinasabi ko. Ay, nako. Talaga naman. Kakaiba yun Ay. Pero mamayang gabi, subukan po natin. Sige, kung makinig tayong muli dito sa ating kwentuhan, parang sasamahan natin uli sila sa hapunan, sa kanilang midnight snack. Pwede. Pero kailangan po muna talaga naming magtapos at tayo muna yung mag-aalay ng isang dasal. Atin pong ito ang ating puso at pag-iisip sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Panginoon namin, dumating na naman po ang oras ng aming pamamaalam sa isa't isa. Ganun pa man, kami po ay nagagalak dahil sa pinagkaloob mong pagkakataong magtalakayan, magkwentuhan, at matuto sa isa't isa hinggil sa aming pananampalatayang Katoliko. Basbasan mo po kaming lahat, lalong-lalo na ang aming mga naging kakwentuhan na nasa kani-kanilang mga tahanan, pinagtatrabahuan, o kung saan man sila ngayon naroroon. Maging masaya po sana silang lagi dahil na rin sa iyong pananatili sa kanilang mga puso. Gawaran mo po sila ng kalusugan ng pangangatawan at kaluluwa at ilayo mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Kung sila man po ay may karamdaman ngayon o may dinaraanan silang paghihirap o suliranin, pagaanin mo po ang kanilang mga damdamin at ipadama ninyo sa kanila ang inyong pagmamahal at awa.
Iniluluhog po namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Heso Kristo, naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Kaawaan mo kami. At pagpalain nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Shirley. God bless you and keep you. Ang inyo pong kakwentuhan sa ere na muling namayagpag sa panahon ng bagyo, Sister Tess David. At ito naman po si Among Jean, ang inyo ding naging kakwentuhan sa araw na ito. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, ang ating Archdiocesan radio station. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Ay tumubos, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y marangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan, sa libutan, ang ngalan niyang angking singmingming ng bibig, liwanag ng Diyos, sumahati, langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y marangalan, ating pagdiwang